1026 Manila, Suanusug Media Corporation and Sunshine Media Network International. Para sa Diyos at ang Pilipinas na ating mahal. Kailangan yung tayuan yung prinsipyo. Kailangan nandudong ka lagi sa tama. Para ito sa mga tunay na lalaban para sa bayan. Pagkamali, banatan. Pero pag tama naman, palakpakan natin. Yan ang Banatero, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo'y nanonood ng Banatero sa SMNI. Ako po si Banat Bay. At ako naman po si Coach Oli. At ako naman po si Boss Dada. Magandang gabi. At yun na nga, matindi ho ang ating pag-uusapan ngayon dahil nga dito ho sa bagong nilabas na interview ni VP Sara Duterte at makakasama natin ang isang napakalupit na foreign relations scholar, political analyst at higit sa lahat, China spy na walang iba kundi si Sas Rogando Sasot. Magandang araw, Sas! Ni hao. Ayan. Oh, so, ayan na po si Sas, ang ating talagang nga namang malupit magpaliwanag patungkol po sa... Sandali lang Bakit China spy? Russian spy. Ano Russian? ba? Mas gusto ko yan, mga Russian. Russian spy. Bago na. Kaya nga, anong bago? Yun naman talagang original. Okay. Parang Nikita ang datingan mo, no? Kaya nga ako nagpapayat kasi hindi ka naman pwede maging Russian spy na hindi maganda katawan mo. Oo nga. Naku, malupit ang mga tanong natin dito. Unahin na natin ang mga tanong natin patungkol dito sa bagong interview ni VP Sara Duterte. Kung ano ba ang iyong masasabi mo, Ma'am Sas, dito sa bagong nilabas itong interview ni VP Sara. Well, tuluyan na talaga niyang tinanggalan ng ulo. Ng ulo? May ulo ba yun? Well, I think it's expected na magfa-follow up si Sara, no? Sa kanyang unang sinabi. And magkakaroon lamang ito ng maraming I think matagal-tagal pa tong sagutan nila, no? I think ang pinaka-key kasi sa pag-intindi sa kanyang interview na yan, yung sinabi niya na she has nothing to lose. At ang attitude na nga niya ngayon is IDGAF. So i-google nyo na lang sa kung ano ibig sabihin ng IDGAF. Pwede ba sabihin kung ano meaning? Pwede naman, bakit hindi? Nandito kasi... I don't give a... I don't give a fuck. Ganyan. So yun ang ibig... So yun ang... Fox? Yung ano? Oo. Ibig sabihin yan, no, mga banateros. Alam niyo naman yung sinabi last year ni PRRD kay Sara, no? Okay na yan, naging vice president ka, tama na yan. So do you think na itong sinasabi niyang nating tulos, parang sinasabi niyang, wala naman kasi akong plano, wala akong pangarap na maging presidente. Well, sa lahat ng anggulo, wala siyang pangarap, at kung may pangarap man naman siya, wala siyang pakialam kung manalo man siya o matalo. Kasi naging vice president na si Sara Duterte, no? Na parang kung sa ego lang, kung sa pride lang ng pamilya, mga banateros, tatay mo naging presidente, after maging presidente ng tatay mo, naging vice president ka, magiging presidente ka pa nga sana kung ikaw lang tumakbo. So, kumbaga, kung pride lang ng pamilya ang pag-uusapan, ha, na parang solved lang mga Duterte.
Wala nang siguro nasa next life na tayo, no? Kung makakita ba ng mga Pilipino ng ganyan uli na presidente yung magulang and then next is naging vice president yung anak, or ganun kalaki yung tiwala ng mga Pilipino dun sa pamilya nyo. So matagal pa yan. So ngayon, itong si Sara Duterte, naging parang digong na siya. Naalala niyo yung 2016, tumatakbo siya. Wala siyang pakialam kung manalo man siya, kung anong laman ng bibig niya, or matalo man siya, kung anong laman ng bibig niya, sasabihin niya, bahala na kayo mga Pilipino. Ang attitude ngayon ni Sara Duterte is, ito ako ngayon, take it or leave it. At nakakatakot yan. Kasi, I think Sara is now over sa phase ng normal sa isang politiko na makipag-compromise sa mga kawatan. So nakita na natin ngayon na parang pinuputol niya na ang kanyang ang mga connection niya ngayon sa mga Marcoses, kasi nga pati nga si Senator Amy Marcos nadamay pa dyan, nakapagsalita tuloy yung anak ni Senator Amy Marcos na si Governor Matthew Manotoc. So makikita mo, wala na siyang pakialam. Bahala na kayo dyan. Pilipino, bahala na kayo dyan. Solid North, bahala na kayo dyan. Wala akong pakialam kung iboboto nyo siya or hindi, kung magiging presidente siya o hindi. Wala na siyang pakialam. So ngayon, napaka-dangerous na ngayon ni Sara para sa mga ito. Kasi pag ganyan, halimbawa si Binay, kita mo si Binay hindi naman gaano lumaban noon, di ba? Naalala nyo ba yung mga banateros? Hindi siya lumalaban talaga noon ng head-on collision eh. Kasi nga may ambisyon pa si Binay na maging presidente. Gusto talaga niya maging presidente. Eto si Sara, kung ayon sa gusto nyo na maging presidente siya, gagawin niya ito. Dahil sa panahon ngayon, alam mo, kumbaga sa isang political strategy, you have to protect your base. Ito yung base mo, lahat na nagsabing binudol kami, Sara, at ikaw ang naging dahilan kung bakit namin binoto yung nagbubudol na yan. Alam mo namang manahimik pa yung si Vice President Sara Duterte. Hindi ba? Malinaw na actually itong ginagawa niyang ito na ganitong mag-all out siya, ang naging ang foreshadowing nito noong sa KOJC. Noong siya ay pumunta nung anniversary yun, di ba, ng KOJC? Anniversary. At nagulat tayong lahat na humingi siya ng patawad sa KOJC dahil siya ang kumumbinse sa KOJC para suportahan si Bongbong Marcos. Siguro alam din to ni Byron, hindi naman talaga si Bongbong ang number one option, ang number one na gusto suportahan ng KOJC. Huwag na tayo magplastika. So si Sara talaga naging bridge na ang i-back up ng KOJC, SMNI, ay si Bongbong Marcos. And sabi nga ni... Yes. Misas, madugtungan ko lang si Coach Oli po ito. Yung maganda yung sinabi mo tungkol dun sa pagdalaw ni BP Sara dyan sa KOJC na anniversary. Ang ganda nga nun at kinabukasan may bumubula na ang bibig doon na general nung pagdalaw niyang yon. Pero sabi, hindi na ba kayo magkakasundo? At ang binanggit ni BP Sara, kung hihingi kayo ng tawad doon sa namatayan o doon sa mga nasaktan doon sa loob ng KOJC. Anong masasabi mo patungkol dito na, well, again, nabanggit mo nga yung tungkol sa pagsuporta ni BP Sara dyan sa KOJC. And ito naman sa part na magkakabati-bati, posible iisipin niya. Well, posibleng iisipin niya. Pero sa tingin ninyo sa mga ginawa,
Ang ano na lang doon ni Sarah, no? Ang iniisip na lang niya yung mga naapektuhan sa KOJC na wala namang kinalaman doon sa kaso. Malinaw naman kasi na sinabi doon ni Sarah eh. O kita mo, kinausap lang yun si Pastor. O sumuko na eh. Bakit kailangan pang maghukay-hukay dyan? Kailangan pang gawin? Eh kakausapin lang pala ng maayos. Hindi ba? Maayos naman yung nangyari noon. Maayos naman na nag-turn over ni Pastor ang kanyang sarili sa ISAF, no? At nandoon siya ngayon. Maayos naman yun. Wala namang nangyaring aberya, di ba? Hindi mo naman... iba naman kasi yung ginawa nila dun sa KOJC compound, no? That's a total foul. That's a place of worship of a group of people. Ihiwalay na nila dun si Pastor, but that church stands independently of whoever member or founder is being hounded by law for whatever reason. But that is a church of a group of worshiper, and that is their place of worship. So, ngayon kay Inday Sara, yun rin nakikita kong foreshadowing nun eh. Na humingi siya ng tawad, tapos ngayon, todo-todo na siya. At ngayon, marami siyang nabitawang salita na of course, as usual, ayun na nga. Boss Dada. Ayun, isang nakita ko na talagang matindi dito sa binitawan niya kasi talagang sinagot niya isa-isa eh. Masasabi ko talaga na itong mga Duterte particular, mga master tactician. Mantakin mo, isang tao lang, salita lang ng isang tao, pero lahat sila nakita ninyo na medyo nabaliw. Kung meron talagang nabaliw dito at mukhang tinutopak, itong mga sumasagot ngayon na hindi naman kasali sa usapan. Malinaw naman doon sa press conference ni Inday Sara na ikinukwento lang niya yung mga nangyari noong siya ay nililigawan pa lang netong mga ito. Hindi naman actually involved, hindi naman sila involved doon sa kwento, pero makita natin na yung involved sa kwento na si Amy Marcos at saka si Bongbong Marcos hindi nagsasalita. So dito in-expose ni Inday Sara yung mga masasabi nating tagapagtanggol ng administrasyon. Andiyan na yung mga young guns ba yan? O young guns ang tawag nila eh. Nandiyan din yung mga ibang congressman, nandiyan yung nakikita natin yung mga senador. Maganda doon sa statement ni Inday Sara kanina yung hindi na pagpatol doon sa mga anak. Kasi yun ang sign na ito si Inday Sara ay nasa matinong pag-iisip. Kasi hindi na niya pinatulan itong dalawang anak. Kasi nga naman, sabi nga niya, kapag anak ka, yun yung kumbaga normal lang para sa iyo. Yes, normal na reaction lang para sa isang anak yun. Kaya nga doon mo makikita kasi ang pinaiikot ngayon na propaganda nitong mga tulongges na ito, si Inday Sara wala na sa kanyang pag-iisip. Sa nakikita ko, Ma'am Sas and Banateros, yung ginawa ni Inday Sara, yung ginawa ni Inday Sara na yun, na hindi pagpatol doon sa statement ni Sandro at ni Matthew na medyo emotional, it's a sign na she's still in her right mind, Yes, Miss Sas. Well, yan naman kasing mga wala na siya sa sarili. Wala na bang alam mo ang ibig sabihin nun, nasa utak ng mga politikong yan, tigilan, wala ka na sa sarili, Sara, dahil hindi na ito normal lang ginagawa ng politiko, na dapat ang politiko ay marunong makisama sa kawatan. Wala na siyang pakialam. Nakigets ninyo? Wala na siyang pakialam sa inyo. Wala na siya sa pakialam sa laro ninyo. She will not play your game. She will actually not play by your rules, no? Kasi nakita na natin to noon pa kung paano nila pinababagsak ang isang may potential na maging presidente, and usually that is the vice president, and especially na itong si Sara elected by a overwhelming majority during
the 2022 elections. So, ito mga sinasabi sa kanya na wala ka na sa sarili, wala ka na sa ganyan, wala ka na sa vision, nagme-meltdown, brat, or whatever. Itong mga name-calling na to, ito kasi is gusto nilang ito yung tumatak sa mga tao eh. Na pag naisip nila si Sara Duterte ay meltdown, ay ganito. Hindi, ito. Question lang sa parang kay, yes. Ikaw, eksperto ka dito sa mga meltdown. Di ba? Kasi meron kang kaibigan dati na madalas mag-meltdown. Di ba? Ganito ba ang klase ng pag-meltdown? Kasi yung kaibigan mo dati madalas mag-meltdown. Nagla-live pa nga yun pag nag-meltdown yun eh. Di ba? Umiiyak. Ayun. Ganito ba ang klase ng pag-meltdown? Well, alam mo, ang meltdown, no? Pag nag-meltdown ka, hindi ka na makakausap ng matino. Hysterical ka dapat, ano? Hindi, ang nagme-meltdown, ang kasunod niyan, kasi may physical manifestation ang meltdown. Hindi lang yung makikita mo lang na gaganyan, meltdown na hindi. Ang meltdown, may physical manifestation yan. People will usually have to go and maybe confine themselves kasi draining ang meltdown, no? Yung mga nakakaalam nito na meron talaga nagme-meltdown sa pamilya. Ito mga accusation nila ng meltdown. Misas, ito... Gusto kong sakyan yan. Yan, nag-meltdown na si Sara. Nag-meltdown na siya dahil sobra na kayong kawatan. Sino sa mga Pilipino ang hindi mag-meltdown na ang bayan nyo ay sinasalaula? Hindi ba dapat ang buong lahat ng Pilipino ay mag-meltdown na? Tama. Actually, ito nga yung sinasabi nga nung iba na ito na yung panahon. Tama-tama yung eksaktong timing ng pag-aano ni VP Sara dahil nauubos na po ang pera ng taong bayan. Nauubos na dito sa Kamara yung... Even alam niyo ba na magkaroon lang ng hearing na wala namang direksyon, wala namang batas na nagagawa ay napakagastos. Nauubos na po. Kaya nga tama yung sinasabi ni Ma'am Sas na dapat na tayo mag-meltdown dahil nauubos na ang pera ng taong bayan. Ito nga ang tanong, pangalawang tanong dito, Ma'am Sas, is ano masasabi ninyo dito sa hamon na ni VP Sara Duterte na magpa-drug test itong mga young goons? Sa tingin mo ba kakasa itong mga ito o ibabaliwalain nila? At kung binaliwala nila, anong ibig sabihin yan? May bago na. Meron na. Oh. Just a few minutes ago, Byron. Oh. Kongkorn? Ano pangalan niya? Kangkong? Ano to? Kongkun. Kongkun. Sabi ni Kongkun, papayag daw sila na magpa-drug test kung mag-oath taking daw si Sara sa kanilang investigation on the misuse of powers. So, ayun na ang sagot. Ayaw nilang... kasi nga, ayun na nga. Ang daming kondisyon no? Kaya nga dyan mo talaga makikita, dyan mo makikita na talagang magaling si Inday Sara kasi nga nabait niya itong mga congressman pati itong mga sumasawsaw sa issue at nagpapasikat. Nabait niya in a sense na akala nila siguro na kung si Inday Sara kanilang hamunin, hindi papatol katulad nila. Patulera na si Inday Sara ngayon. Akala nila siguro yung Inday Sara ngayon yung katulad nung Inday Sara noon na hindi makikipag head-on collision sa kanila. Gulat na gulat sila dahil tinanggap ni Inday Sara yung hamon nila, plus humihiling pa pati drug test. Sabi ni Inday Sara kukunin niya yung test na yun. So dalawang test sa akin, isa sa inyo. Tingnan natin kung anong isasagot ninyo. Kita ninyo, sumagot sila kaagad, tapos may condition pa. So, akala ko ba matatapang kayo na pinaparatangan nyo si Inday Sara na wala na sa tamang pag-iisip? Hindi nila alam na si Inday Sara, 2 beses na pala nag-take ng psych test.
So alam niya na kung anong klaseng test 'yun, and hindi siya takot dahil unang-una sa lahat, ikaw naman alam mo sa sarili mo kung may tama ka o hindi. So dito ngayon nakakatawa at lumalabas na kahiya-hiya talaga itong mga pasikat ng mga congressman na ito, na nung kumagat sa hamon nila si Inday Sara na wala namang binigay na kondisyon bukod sa magpa-drug test at tayong lahat, magpa-psych eval test, bigla na naman sila nagkaroon ng panibagong kondisyon na basta magte-take ka ng oath para ipagtanggol mo yung iyong confidential funds. Paano nga, di ba? Parang ano kailangan pa sa kanila mag-oath? Nasa proseso na yan ng COA. Hindi, tsaka parang ako, naisip ko doon, bakit? Sino ba kayo? Di ba? Kung korte yan, sa tingin ko naman, appeal ho si BP Sara Duterte. Pero yung alam naman natin, yung ginagawa nyo sa Kamara ay isa na lang moro-moro, isa na lang political move ninyo para gipitin lang po si BP Sara. Diba? O ikaw, Coach Oli. Pero para sa akin, ang laking issue naman sa kanila nung drug test. Simple lang nun, ang daming hiningin kondisyon. Kung hindi ka adik, baka hindi ka na lang magpa-drug test. Simple lang eh. Kahit nga sa mga vloggers political vloggers, magkahamonan, drug test tayo. Walang problema, lahat tayo. Diba? Masyado na kasing pinatagal tong drug test na ito. Bakit hindi nyo na lang ba... Simple, tapos na to. Wala pa sigurong 1 oras to. Huwag nyo nang pahabain pa yan. Hindi magpa-drug test lahat. Alam mo, para sa akin ang masasabi ko dito, eto tayo, makapangyarihan tayo, ngayong eleksyon lang. Siguro isama natin sa hihingin natin sa mga kandidato, bukod doon sa plataforma nila, yung mandatory drug test. Wala man to sa batas, pero yan ang hinahanap ng mga botante. Para yung mga congressman, mga senador, mga mayor nyo dyan, maubligang magpa-drug test. Kasi after nyan, ang tingin niyan sa mga botante, basura na. So samantalahin natin itong eleksyon. Tanungin nyo, kasi baka malaki ang chance niyan, kaya takot yan sa drug test, baka addict yan. So mag-iingat tayo, ayaw natin ng mga opisyal na addicts. Alam mo, speaking of the drug test, ay hindi po ito cocaine na sinisipon lang po ako. Speaking of drug test po, meron nung lumalabas na video ngayon yung nagpa-hair follicle test na po si Congressman Pulong. Kaya atang sabi pa nga niya doon, kung kailangan nating ulit-ulitin to, gawin natin to. Ganun kadali pag hindi ka bangag, di ba? Alam mo, ano ba yan? Live ang ginawa? Alam mo, Pulong, mahal kita, pero dapat live yan. May video yun. May video. Alam ko. Ayan. Hindi, matagal na ata yan. Matagal na ata yung video na yan. O bago lang yan. May bagong labas Yan umi-A pa siya. Gano'n. Umi-A pa. Bago nga yung A. Hindi. Napakadali naman mag-drug test. Halimbawa ako, alam naman ng lahat ng tao na dito ako nag-aaral sa China. Hindi ako pwede makakuha ng student visa na positive. Talaga? Dito nagiging leader At ang nakakaloka pa, Byron. Kaya, nakaloka pa Byron, sabi dito, hindi, nasa kontrata ko na kahit makipagbarkada sa adik, hindi po pwede. Wala? Talaga? Buti na lang, naghiwalay na kayo nung isa. Sa kabilang bakod na yung kasama mo. Ay, wag walang ganyanan. Sinasabi ko na yung nasa contract. Huwag niyo ako idamay sa inyong mga mga ipo-ipo, mga issue sa buhay. Sinasabi ko lang ang fact, ito ay nasa kontrata ng kulakan. Pero sana ganyan din sa Pilipinas. Oy, bakit wala kang barkada? Adik ako Ganon. Ganda niya diba? Oo, can you imagine na bawal? Nakalagay. At pinipirmahan namin yan every semester, ha? So, halimbawa kung gusto nyo akong mag-report, sabihin nyo. Paano mo malalaman kung adik yung yung kaibigan mo pag mga ganon? Siyempre. Paano malalaman? Ay, nakikipagkaibigan. Hindi, usually, banat bay, nasa barkadahan yan Sila yan. Yung isang grupo,
naman, Chances, lahat yan, addictus. Actually, ito lang ito lang. Sabi sa akin ng isang sikat na PR noon na maraming hinawakan ng politiko, garantisado yan siguro. At least 1/4 ng member daw ng House of Representatives. Nako. Meron yang WPS. Baka hindi kayo nagpunta rin sa party ni PDD. Ba dyan? Dami ko na. Boss Dada, ikaw, sanay ka sa mga kaibigan Di ba yung kaibigan mo, kaibigan kabilang bakod? Oo. Ay, nako. Ano tayo yan? No comment. ano ako bardagulan ito. Kayong banateros, huwag kayong magpo-promote ng online gambling Naku, malaki pa naman magbigay yan. Wala. Against kami dyan. Online gambling. Naku mag-aanuhan tayo dyan. Naku, parang na rin kayo nag-promote ng droga. Hindi, I'm with you, Miss Sas. Wala. Walang sa amin. Bardugaluin mo lahat ng nag-ano ng gambling. Wala talaga. Kasi okay physical gambling kayo. Mahirap kasi mag-physical. Online gambling, just me, you, lahat, magsugal na lang tayong lahat. Hindi ba kayo magusto ninyo? Wala sa wala sa bokabularyo ng Wala yan. Oo. Hindi kami talaga. We are really against it. Yung online gambling yan. But anyways, speaking of online gambling, Pogo, pagka yan ang naririnig ko, naaalala ko lang, si Inday Sara kasi kanina sinagot din niya yung statement ni Boying Rimulya patungkol sa yung state of mind niya. At sinabi nga ni Inday Sara, pagdasal natin ang Pilipinas dahil meron tayong DOJ secretary na walang alam. Anong masasabi niyo doon? Kita mo sinabi ko nga sa inyo, wala nang pakialam si Inday Sara na maging presidente. Kung ikaw ba, politiko, aawayin mo mga Remulyas? Tama? Hindi. Bakit? Cavite is one of the vote-rich provinces. Number 1 ata yung Cavite or number 2? Habang Pilipinas Kaya nga lahat ng politiko, dinindikitan niya mga Rimulya. Sumisip-sip yun sa mga Rimulya kasi vote-rich ang Cavite. Tapos ngayon, nakikipag-head-on collision na siya sa lahat. Hindi ba? Di ba sabi nila may solid north. Malaking boto yan. Malaking voting base yan. Nakipag-head-on siya ngayon kay Rimulya. Yan, vote-rich. Kaya wala siya pakialam na ngayon si Sara. Kaya nga sabi ni Sara, di ba? She has nothing to lose. And that is very dangerous for a lot of politicians. Na meron kang isang vice president na handang makipagbardagulan sa inyo at wala siyang pakialam kung maging presidente siya o hindi. Saan kayo lulugar doon? Mauubos nyo lang yung pera ninyo at pera ng taong bayan sa kakaaway kay Sara. At yun naman talaga nangyayari. Alam mo, sa totoo lang, tama ka dyan. At saka yung sinasabi ninyo na talagang sinisip-sipa ng mga Rimulya, Cavite, particular dahil nga doon sa isa sa pinakamaraming botante sa Pilipinas, kita nyo nga ngayon. Saan kayo nakakita? Dalawang magkapatid bilang secretary. So, it's really obvious na meron talagang impact, ika nga. Timing yung pag-appoint. Siguro, syempre, abalos So, kailangan ng boto. So, ikaw na lang. Para mas maganda. Para sure na yung aking Cavite. Yun ang dyan. So, mga kababayan, medyo... Pero banat by same thing kasi kasi itong mga congressman na ito, kung makikita mo, bihirang-bihira doon sa mga kumakandidato national ang pumapatikos kay Inday Sara ngayon. Ang bumatikos lang kay Inday Sara ngayon, si Coco Pimentel na tatakbong congressman
dyan sa Marikina, at itong si Chis Escudero na magtatapos yung kanyang term sa 2028 pa. So sa nakikita natin, ang talagang pinapabanat nila yung mga hindi tumatakbo national, itong mga congressman. Pero ang hindi kasi maintindihan nitong mga kongresista na ito, na kung si Bongbong Marcos nga at si Amy Marcos halos lumuhod at talagang magmakaawa kay Inday Sara para tulungan sila na manalo sa eleksyon, at nakita naman natin nagmanifest yun sa boto ng tao, mas marami yung boto ng tao kay Inday Sara kaysa dito kay Bongbong Marcos. Takang-taka talaga ako bakit itong mga congressman na ito, considering na ang maging kaalyado mo ang Duterte is ano na kagad yun parang masasabi natin na napakalaki na kagad yung chance mo sa masa Bakit nila binabanatan si Inday Sara aside from ano na sila ay mga designated na mga tigapagtanggol at mga asong kahol na kahol para sirain itong mga Duterte? Bakit ba? Alam mo boss Dada, Coco Oli, saka Byron. Yan ay nakakapagtaka. Ang nakakapagtaka, labas kayo ng labas ng survey, nakaunti na lang ang pro Duterte. Oo nga Na maliit na rating ni Sara. Pero siya yung binabanatan yun ang binabanatan. It doesn't make any sense. Bakit yung babanat-banatan yung isa na wala na palang supporters? Tama. Hindi ba? Sasabihin nyo sa amin na ito'y para sa Pilipinas. Tigilin nyo nga kami, puro kayo magnanakaw dyan sa Kongreso. Lalo na yung young ones. Naku, tigilan nyo ako. Lahat kayo dyan ay contractor. Hindi ba? So bakit nyo pinababagsak si Sara Duterte at the same time sinasabi nyo wala na siyang supporters? It doesn't make any sense. Either na mali, na binayaran niyo yung survey para pagmukain ng ganon, or actually yun lang naman talaga explanation doon. Binayaran niyo lang yung survey. Sandali. At ang masahod doon kung naniwala kayo sarili yung survey, yes. Ang pinuno ba ng Young Guns si Zaldico? Nabanggit mo kasi contractor. Nagtatanong lang naman ako. Marami silang contractor doon. Si Adyong, contractor yan. Sige nga, pakiisa-isa mo, Mrs. Anyway, nasa China Lahat ka naman naman. Pero Mrs., masundan ko yung sinabi ni Boss Dada. Kung malapit lang talaga ako dito, no? Baka sinabi ko na, Uncle C, bigyan nyo nga sa akin yung mga listahan ng mga ano dito, nag-aangkat dito ng pang construction. Ay, grabe. Yung pinakamabilis. Mrs., okay, go. yung sinabi ni Boss Dada kanina patungkol doon sa karamihan ng dumadalis sa mga Duterte at kay BP Sara ay yung tumatakbong sa lokal, yung sa national hindi. So anong take mo dito? Saan lalagay ngayon si Senator Amy? Kasi siya yung nasa national at sinabi na naiinis siya kay BBM tsaka dito kay BP Sara. Ang sabi ni BP Sara, huwag kayo sa akin mainis. Mainis kayo kay Martin tsaka kay Lisa. Anong take mo dyan? Well, totoo naman yung sinabi ni Sara. Bakit naman maiinis sa kanya? Bakit naman maiinis kay Sara? Hindi naman si Sara ang hindi naman si Sara yung pag-upo. Hindi pa umiinit ang upuan mo bilang House Speaker. Tumatanggap ka na ng bribery at sinuhula para magpedal ng influence, hindi ba? Or nag-utos ka sa isa para kidnapin. For personal favor, para kunin yung mga anak ng kaibigan mo sa Turkey. Hindi ba? Bakit sa kanya maiinis? Yun ang nakakaano. Itong sasabihin ko sa pamilyang Marcos Romualdez, hindi po si Sara Duterte ang dahilan kung bakit ngayon ang pangalan niyo uli ay hindi na mariredeem. Simple! Hindi ba binigyan na nga kayo ni Digong ng second chance Pinalibing na yan tatay ninyo. Nagkahuna-huna ang mga Pilipino. Ay, hindi naman pala ganyan mga Marcoses. Tapos nakaupo na kayo sa pwesto.
pinatunayan nyo lang yung tinuturo sa amin nung elementary at high school. At saka itong mga birada ho ni BP Sara ay sagot lamang, 'di ba? At kaya nga niya sinasabi, wag niyo na kasing banggitin yung pangalan ko. Alam mo, parang pelikula yun, di ba? Yung sa mga pelikula ng gangster. Don't mention the name nung pinaka-head or else yari ka. Ang tindi ng banat ni BP Sara doon, no? Totoo naman. Kasi, alam mo, Ma'am Sas, tayo, 2016, supporter na tayo, di ba? Tahimik naman si BP Sara eh. Hindi ko, ilang banat ang ginawa ng mga pinklawan kay Pangulong Duterte. Hindi nga nagsasalita si BP. Di ba? Wala. Never siya magsalita. Never siya magano. Kaya lang kasi, this time, iba na kasi yung ginagawa eh. So, ang dahilan ng pagsasalita ni BP, talagang kasalanan naman ninyo. Kayong mga... Actually, Tsaka banat bay? Actually, nung presidente yung tatay niya, mas maraming beses pang binanata ni Sara Duterte yung tatay niya. Pag ganun. Kaya nga sinabi din dito ni Kaya nga Totoo sinabi naman din dito ng Totoo naman yun Di ba? Kaya sinabi nga dito ni Inday Sara, di ba? Na yung end of yung kanyang bargain, which is gampanan yung kanyang position sa unit team, ginawa naman niya for the past 2 years. Hindi naman siya nagsasalita. Actually, di ba, sinisingil na nga siya ng taong bayan. Bakit masyado kang tahimik? Nakikita mo na itong nangyayari sa paligid mo. Nakikita mo na yung gawang kabulastugan ng mga nasa gabinete, pero tahimik ka. Si Inday Sara kasi, ang kanya, may mandato ako, magtatrabaho ako. Binigyan mo ako ng cabinet position, so magtatrabaho ako. Nagsalita na siya isang beses na wag muna tayo mamulitika, magtrabaho tayo. Pinilit siya ng pinilit. Noong mga panahon na siya'y tahimik, hinihiling ng taong bayan, pati ng mga dilawan, na magsalita siya. Pero ngayon naman na nagsasalita na siya, nasasaktan naman sila ng bonggang-bongga. Kaya nga, hindi natin alam talaga kung saan lulugar dito sa mga tukmol na ito Pero ang magandang sinabi ni Inday Sara kanina hindi naman siya ang problema kasi talaga ng Pilipinas Ang problema ng Pilipinas sobrang nakafocus tayo kay Inday Sara at sa mga Duterte, doble na ang droga, may mga kidnapping na, may mga nawawalang mga bata na hindi pa rin nakikita. Sobrang dami na talaga ng krimen na nangyayari sa bayan natin ngayon. Ang mahal pa ng bilihin. Tapos, itong mga congressman natin na dapat tumutulong sa atin para itong administrasyon, makagawa ng mga infrastruktura, makikita natin for the past 3 years, walang main or major infrastructure na may pagmamalaki itong administrasyon na to. So, kung meron nagda-divert ng issue at ng incompetence ng gobyerno na to, yan yung mga bumabanat ngayon sa mga Duterte at kay Inday Sara. Well, Diyos ko naman, ito, lalo na yung Quadcom, no? Halimbawa, si Representative Ace Barbers, puring-puri siya noon sa drug war. Ngayon, against siya. Ano ba yun? Ganun talaga pagka di ba, pabago-bago. Kwentong barbero na kwentong barbers naman yan, Representative Barber. Hindi, alam mo, uso ngayon yan, palipat-lipat ng kampo. Di ba? Hindi lang naman sa mga congressman yan Anyway, kanina banat bay, sabi ni sabi ni Congressman Abante kanina, may nagsabi daw sa kanya na yun daw Quadcom trending daw. Yung Quadcom daw ay ang pinapanood ng karamihan ng mga Pilipino ngayon. Kaya tuwang-tuwa daw siya. Tanga rin So anong ibig sabihin nun? Sino nagsabi niyan? Abante, yun yung kanyang opening statement kanina. Tuwang-tuwa siya. Kasi kanina din, dyan sa Congress, lumabas yung pakay. Mabuti na lang din talaga, hindi dumating si PRD ngayong araw. Kasi lumabas talaga yung pakay ng mga congressman na gusto lang nilang i-contempt talaga itong si PRD. Kasi ang sabi nga kanina ng mga makakabayan, pati nitong si Paduano, na kung hindi pa aatin sa susunod, i-contempt na. Abante rin mag-isip yan no? Alam mo yun, i-contempt nyo. Sa tingin nyo, natatakot si PRD na ikulong nyo dyan sa Congress? O di, you
gusto niya talaga ng drama. Kasi ang katotohanan niyan is pinagtatakpan ninyo ang pagnanakaw sa bayan. Alam niyo ba na ayon sa batas na yung tupad pala, simula pa kay PRD, dapat pala yan ay digital. At dapat, or yung money remittance centers. Nagreklamo pa nga yan dati si Senator Lacson dahil may ibang politiko ginagamit daw ito para sa pamumulitika na may pa-convoy pa, ganyan. Ngayon, ano na ngayon, nakasobre na yung tupad. At pataas ng pataas yung tupad. 29 billion for this year ang tupad, Can you imagine? Mas mataas pa nung pandemic. Ano ba yan? Alam mo na pag nakalagay sa sobre, may kupit yan. Sandali, nagme-meltdown ka na, ha? 100% yan. Dahil kailangan talaga mag-meltdown ng mga Pilipino. Dahil kung hindi mag-melt ang mga Pilipino, magpapatuloy ito. Kaya nga namimihasa itong mga politiko magnakaw dahil chill lang ang mga Pilipino Hindi, ito tanong sa tingin mo ba, etong nangyayari dyan sa, di ba, ikaw na nagsabi, yung parang hindi maganda nangyayari dyan sa tupad, ganyan-ganyan sa mga ayuda. Ano ba ang epekto nito sa mga ordinaryong Pilipino? Ano ba ang tinatamaan sa kanila pag yung ganyang klaseng pamamaraan nauubos yung budget na yan? Well, alam mo, pag maglalagay ka ng ganyang budget dyan, may kinukuha yan somewhere else. Yan. Ano ba yung mga nababawasan? Hindi ba? Yung infra, health, yung mga universities nabawasan. Marami mga nababawasang budget o utang sa labas. Ganyan, hindi ba? At syempre, sana lang yung mga tumatanggap ng tupad, huwag niyong i-online gambling. Kasi, kung i-online gambling niyo yan, makikinabang, ito mga kabarkada rin nila itong mga to, sila mismo, dahil sila rin naman mga ari ng mga online gambling na yun, or mga kabarkada nila. Ayun. Actually, ano lang yan, parang Lahat na nga pinasok nila parang parang binibigyan lang nila ng pampusta. Di ba? Binibigyan nila ng, ito, pampusta nyo, yung tupad. Tapos, ano nyo, di ba? Di ba? Legal. Parang legal na legal na yan na pagnanakaw. At least pinusta mo. Oo nga. May chance ka daw manalo naman. Baka naman daw manalo. Pero yun na nga, ang epekto niyan is bumababa yung bumalik na naman tayo doon sa ayaw natin Hindi ba? Noong panahon ni Pinto, ayaw natin yung kaipalan ng mga politiko. Kaya nga natin hinala si Duterte. Tapos ngayon, binalik naman, naglolokohan na lang tayo. Alam mo, naglolokohan na lang tayo. Actually, grabe nga Mas malala ngayon yung pag-epal. Oo. Ang laki nung pagmumukha nung isa doon. Nakita ko sa mga, may mga nagsisend kasi sa atin Hindi ko lang mailabas kasi pero iniipon ko pa. Pero alam nyo, grabe yung mga ang lalaki nung mukha nila. Talagang mukha lang ang kapal mukha. Talagang mukha nila. Actually lahat na umi-epal. Kita mo pati nga yung left si Risa Ontiveros. Ito Makabayan. Di ba umi-epal na rin sila. Pero ayaw nila yung kaipalang yan before So gano'n na talaga Talagang bumaba na talaga tayo sa ibabababaan. Ngayon, kung hindi mag-meltdown yung mga Pilipino, chill lang kayo. Ubus ang pera. Good times. Good times na yung mga politiko. Coach Oli. Balita ko, hindi nga lang daw sa hindi nga lang daw sa business ng para lahat ng illegal. Pinasok na, banat ba? Lahat ng bisyo Kasi marami mga gustong magnegosyo ngayon, di ba? Sikat yung mga vape shop ngayon. Yung mga malalaki daw na mga vaping company na gusto magnegosyo sa Pilipinas, meron daw humaharang na di umano may-ari ng isang malaking vaping brand dito sa Pilipinas. Kung makikita ninyo yung mga vloggers ngayon na nagpo-promote ng mga vape brands. Ayan. Tingnan ninyo kung ano yung pare-parehas na pinopromote ng mga vape brands ng mga vloggers na yan, kay motovlogger, kay skit vlogger. Ayun, yung sinasabi nilang humaharang. Tingnan ninyo kung sino may-ari nung nung bisyo na yan. Banggitin mo na. Yan ang humaharang. Nang masama ka sa libel.
Oh, sige, okay na. Coach Oli, may gusto kang sabihin. Hindi, pero alam mo, to si VP Sara, marami siyang ginawang vloggers na fake news. Kasi yun ang bintang kay VP Sara before eh. Wala ka namang kayang sagutin kung hindi no comment, puro ka lang statement, ayaw kang magpa-interview. Ngayon, natingnan mo, si VP Sara hindi nagtago sa palda ng kanyang tatay o ng kanyang mga anak. Hindi katulad ng iba, hindi makasagot. Hindi makasagot ng diretso. Ang pinapatahol, yung mga kaalyadong politiko, anak, kasi wala eh. Dito pa lang, panalo ng si VP Sara dahil pinakita niya yung tapang, kaya lalo ako mas nabilib dito kay VP Sara dahil sa katapangan yan. Ayun na nga, kung ginaganyan ka na Vice President ka, gusto ka na lang nilang patumbahin, sama-sama na lang. Alam mo yun? Na parang, sama-sama na lang tayo dito. Yan pala ang gusto nyong gawin. Tama naman na si Inday. No? Pero sa tingin mo, Mrs. Yes. Kailangan sumagot dito ng yung sila mismo, wag nilang iaasa sa mga kaalyado nila. Sa tingin mo, dapat sumagot dito ang presidente at ang speaker? Well, kung hindi siya sasagot mo sa one day. Dahil mapipilitan siya ng mga susunod pang mga kabanata. Well, palagay ko, kung ako hindi na ako sasagot. Bakit? Oo, kasi Talaga? ang hirap makipag-away sa matalino eh. Lalo na kung tanga ka. 'Di ba? Makikipaglaro ka sa imbornal, sa squatter, social ka, out of touch ka, 'di ba? Kawawa ka, kita mo. Come again, baka ganun. Come again? Baka pag ganun tinanong siya, what's your reaction? Come again? Tawa lang, ngiti lang. Kasi hindi ba kasimple-simpleng kasimple-simpleng I was deceived na sinagot niya. Kita mo naman kung gaano karaming hambalos yung inabot nila kay Inday Sara. So kung ako sila, less talk, less mistake. Pero sumasagot naman kasi, Boss Dada, yung mga kaalyado. So ang dating nun, nagmumukhang under o weak itong mga ito. Diba? Weak naman talaga, Coach Oli. Weak naman talaga. Sinabi na yan ni PRRD noong 2021 pa lang, diba? So tayo naman, alam naman natin na weak talaga ewan ko sa kanya, bahala siya sa buhay niya. Kung ako lang siya, may expose sila dahil unang-una sa lahat, napakaraming nalalaman ni Inday Sara tungkol sa kanila. Tsaka may utang na loob sila Kaya nga lakas ng loob ni Inday Sara na banatan sila kasi wala namang utang si Inday sa kanila Wala namang pananagutan si Inday sa kanila Alam mo, sila ang may utang sa mga Duterte. Tama ka doon, Boss Dada. Baka kaya hindi sumasagot kasi alam nila na may alam na baho si BP. Di ba? Kaya siguro. Well, Di ba sabi nga ni VP, meron siyang hawak na video? Nako! Patay tayo dyan. Kay Martin. Kay Martin ba yan? Yung video na yan? Sino nagsabi? Hindi, sabi niya kanina, may na-reserve akong parang press con para kay Martin. So, wag natin muna pag-usapan. So, may schedule. Antayin mo lang yung schedule mo, yung speaker. So, video tungkol kay Martin. Naku, alam ko na siguro yan laman ng video na yan. Ay, may daladala ba yan? Naku, ha? May daladala ba yan? May statement din siyang sinabi. May statement din siyang sinabi dati na marami daw binigay sa kanyang videos. Iba-iba to. Antayin natin yan. Marami daw. Ang sabi niya, hindi lang daw niya pinanood kasi daw baka makorrupt yung niya. Yung alam mo yung lame excuse na hindi ko pinanood kasi baka may virus, ma-virus yung laptop ko kaya tinapon ko na lang. Yun ang sinabi niya. Tingnan natin. Kaya maraming aabangan next week. Oo nga. BS yun, BS. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung hindi siya nagsasalita ngayon, darating din ang panahon na magsasalita kayo dahil the circumstances will force you to speak. Hindi naman po pwede to, no? Kita mo pati nga si itong tatakbong senator, si Senator Lacson, tatakbo siya under Bagong Pilipinas. Pero ang reklamo niya, yung mga contractors ngayon, ang laki-laki na ng kinukumasyon sa kanila. So parang, tatakbo siya under Bagong
Oh, hindi. Example na lang, si Pacquiao, di ba, sinabi niya na lugmok daw ang Pilipinas sa kahirapan dahil sa corruption. Oo, ang hirap-hirap daw ng Pilipinas ngayon. Kaya daw siya tumatakbo ang senador para labanan yung kahirapan. Pero tumatakbo siya sa administrasyon. Gulo si Diba? Pacquiao, di ko alam kung ano na nangyayari dito. Dati medyo hanga pa ako dyan. Alam mo si Manny Manny para nung tumakbo siya presidente, nung pag naging presidente raw siya, habulin daw niya ang ill-gotten. Hindi lang nyo naiintindihan. Habulin niya para magkampi sila. Kayo talaga. Kaya nga sabi ko, di ba, kaya enjoy the show na lang tayo ngayon, no? Alam mo, masyado na tayong mahaba, nagugutom na ako, Byron. Kasalanan mo to eh. Oo nga eh, grabe. Ang hirap mong ma-reach eh. Pero siguro naman ngayon, ito, ang matinding tanong na sana sagutin mo. Siguro naman ngayon, alam mo na si Amy ay hindi kakampi. Biro lang. Di ba dati kasi Sas, medyo ano ka pa kay Miss Amy? Medyo... Alam mo naman, no, blood will always be thicker than water. Yan na lang tayo. So, yun naman yung position ko. Alam naman nila yan na 50-50 ako na parang, well, blood is thicker than water. And so, saka, ang gusto ko lang sabihin dito, no, maganda to, no, maglabasan na lahat. Hindi, pero ito tanong. Ito ha, kasi tayo mga Duterte, we are more convinced that we have a strong future president na meron tayo mas okay. Pero ikaw, honestly as an objective person, sa tingin mo pag narinig ng ibang tao to na hindi makapula, hindi makadilaw, hindi makapink, hindi maka-Duterte, anong take nila sa inano ni BP, sa mga sinabi ni BP? What do you think? Well, I think they're just gonna say politics as usual. I think yan yung aanuhin nila eh. Politics as usual. Kasi nga, ang napansin ko, no, parang I think everyone is kind of relieved na si BBM nanalo dahil sa promise ng continuity. Tapos nakita ng mga Pilipino, ay, parang hindi na to continuity Hindi ba? Hanggang na-confirm na hindi na nga to continuity talaga. So ito mga Pilipino kasi ngayon, no, medyo apathetic pa ito ngayon. I'm pretty sure iba pa dyan, sinisisi pa si Inday na bakit kasi yan ang sinamahan mo. Hindi ba? Pero kasi, ano bang sasabihin ko? Ayon sa isang GC, ito na lang ang closing ko. Ayon, kaya ito si Inday, wala pakialam kung maging presidente siya o hindi. Ayon sa isang GC, sabi na isang matapang na babae, ang kailangan sa Pilipinas, reset. Wala kaming lahat politiko. Yun na lamang po. Bahala na kayo kung sino sa tingin yung nagsabi niyan o hindi. Kilala ko yung matapang na yan. Oo. Kaya nga, GC lang ba? May mga sabi pa, GC na lumabas yung nakalagay sa GC. Ay, labas na lahat yung nakalagay sa GC na yun. Parang bonggang-bongga. Anyway, so, sige. Ito, abangan na lang natin mga susunod na kabanata at yung mga mangyayari. Ay, inaabangan ko yung video eh. Iniisip ko kung ano ba yung video na yan. May pumunta ba ng Tokyo sa kampo ni Sara at may kinuha sa Tokyo High Court? Parang may ganyan ba? Ay? Talaga? Oy. Naku. Teka. Yari. Mukhang mukhang marami pang mga abangang mga balita Magandang ano yan. Sandali. Naka-blur ba yan? Kasi Japan kinuha yung video eh. Ay, hindi. Ay, hindi naka-blur. Okay. Hindi na putol. Hindi na. Hindi siya naka-blur. Pero yun na, inisip ko, kinuha ba to sa Tokyo High Court? Gusto ko pumunta ng Tokyo. Ay, papunta ako. Ako na lang kukuha. Gusto na lang pumunta ng Tokyo High Court. Byron. Pwede ba pumunta doon? Magtanong lang? Yeah. Ay, hindi. Kailangan mo may citizen ka ng Japan kasi sila lang naman ang pwedeng
pwedeng Kumuha. mag-avail ng gobyerno nila. Ay, Ayun nga lang, kailangan mo bayad kasi papa-translate mo pa yan into English, ganyan, ganito, ganyan. So, kaya nga sabi ko, may nagpunta kaya sa Tokyo. turuan mo nga ako, utusan mo ako. Marami ko kakilala doon. Papuntahin natin, tapos hingin natin ng kung ano yung kailangan hingin. Pati yung video, hingin na rin natin. Oo nga eh. Siguro may video, may ganyan. Kasi nga, syempre, dinenggoy-denggoy mo itong mga goblikig ng Japan, no? Oo. Sa lahat-lahat nga naman, yan ang pinakamahirap ikurap na bansa, yan Japan. Di ba? Good luck na lang sa'yo. Sino ba nag-una nag-release ng news ng kanyang bribery issue? Di ba Japan Times? Last year, Oo nga naman. Alam mo, nagagalit yung iba dito. Reveal na. Reveal mo na yan, Miss Sas. Ano to, pabitin? May mga ganun tuloy dito. Kung alam ko lang, ako na nag-release. Ako na nga nag-expose din. Alam ko lang yan kung ano naman ang video na yan. Ako na nag-release, hindi ba? Hindi ko nga alam. Basta Ako may hawak. Abangan nyo na lang ang mga bagong vlog ni Miss Sas. Kasi yan, talagang pag yan na nagpasabog, galing talaga yan sa mga legitimate source. Yung pag nagpasabog yan si Miss Sas. Diba? So ayun na nga, Byron, punta ka na lang ng Tokyo. Sige. Maraming salamat. Try mo lang. Okay. Maraming salamat. Thank you. Thank you, Miss Sas. Bye. Ay. Oy, yan. Ayun nga. Grabe, Di ba, balita ko nga eh. Ano? Balita ko nga eh. Meron dapat balitang i-play. Ba't hindi na natin play yung balita na yan? Wala na, 9 o'clock na. Habol pero pa, hindi, ang ano ko 8:59 lang, pa lang. Ang isa dito sa talagang hindi ko makakalimutan dito sa statement ni Inday Sara kanina, at mukhang magpapatuloy pa to dahil patuloy pa rin yung mga papansin ng mga congressman at saka yung mga tumatakbo dyan sa mga local elections, patuloy pa rin yung kanilang paggamit kay Inday Sara. Hindi ko alam kung gusto ba talaga nilang masira yung mga karir nila politikal or ganun ba kalaki yung kanilang natanggap para kahit masira yung kanilang politika o yung kanilang karir sa politika okay lang sa kanila. Hindi natin alam kasi ang talagang alam natin dito in-expose ni Inday Sara kung sino yung mga aso ni Tamba, ika nga. Kasi hindi naman sila kasali doon sa issue, pero kahol sila ng kahol. Hindi naman sila involved, at besides, yung kung uulitin mo naman yung interview or yung press con ni Inday Sara, makikita nyo naman doon na yung kanyang press con is umikot actually, hindi naman sa expose, kundi sa pagkukwento lang nung kanyang mga karanasan. Kasi nga, nagbibigay kayo ng statement na binudol niya kayo. Samantalang, sa katotohanan, kayo ang nambudol sa kanya. Isa pang nagustuhan ko rito is yung talagang nagpatindi ng kumbaga parang enough is enough para kay Inday Sara is yung nangyari sa KOJC, which is alam naman natin nandoon tayong lahat, at kaya nga si Banan at Bay mayroong kaso ngayon dahil Wala ako doon, for the record. Diba? Mga 3 araw lang ako doon. Tuloy. Si Ka Eric nga isang araw lang Pero Meron din. ano yun, napakalaki talaga. Dito mo malalaman yung nangyari sa KOJC. Mantakin mo Vice President ng Pilipinas na dating tahimik, yung na-influence nung nangyari sa KOJC. And hopefully, lahat ng mga tao sa buong Pilipinas na nakita itong mga kabulastugan at itong mga pang-aabusong ito na nangyari doon sa 10 araw na pagkubkob nila ron, and maging eye-opener din sa kanila itong mga totoong nangyayari sa bayan natin. Yun lang para sa akin, mga balateros. Yun, last words, Coach. Delikado yun, last words. Last words for tonight.